You know guys, so storytelling tayo ha. Um, Kailan ba ako nag-start ng yung bang na-realize ko na masarap palang magkaroon ng pagkakitaan. Although nung ako nag-high school guys, no, kasi yung kapatid ko, maaga siyang nag-asawa, baga. So, kubali, ako napatuloy pa rin. Pero hindi talaga ako yung tipong anak na palahingi sa magulang, yung hindi ganun. Kapag meron akong bagay na gusto kong bilhin, dinadaan ko siya sa pagtitinda or dinadaan ko siya sa pag-iipon. Dati meron akong alkansya na yung sa pulbo ng Johnson. Until na merong Johnson na pulbo na ganito kalaki. Johnson na pulbo. So yan ang ginagawa kong alkansya. So every time na may tira ako sa baon ko kay mama at papa na bigay nila nung high school ako, nilalagay ko doon. At kung marami na siya, so pumupunta ako ng palengke. Bumibili ako ng mga hika or mga sandals. Mura pa kasi dati guys eh. Ngayon, na kasi ako, yung bagang sanay na ako mag-negotiate ng tao, negotiating someone to introduce my product to my classmates or my mga batchmate before. Mahilig talaga akong mag sales talk, yun baga. Nadala ko siya sa school. Tapos, ang ginagawa ko, pinapautang ko siya. Siyempre, pinapatungan ko po yon. So, habang tayo nagyayaw-yawan, meron namang isang nasa likod ko na nagsasayaw-sayawan. So, ayun, mahilig talaga akong negotiating someone, negotiating people ko sa mga product ko na kanakausap ko sila, o sige ito, pwede mo siyang utangin, pero patungan ko siya ng ganito gayaan. So, after next day, so magbayad naman sila. So, pero nasanay talaga yung utak ko guys, noon pa man, nung ako high school pa na magbenta-benta. Kung ano lang iniisip ko, may bibenta, sandals, bag, notebook, ballpen. Natuwa ko guys kasi nauso dati yun sa high school nung kapanahonan ko pa, nauso yun dati mga burluloy sa katawan, di ba? Ayun, binibenta ko siya, pinapautang ko sa mga classmate ko, at doon ako nasanay na ay masarap pala magbenta-benta, no. Yung bang pag magaling ka mag-sales stock, magaling ka magbenta, masipag ka lang, mas malaki ang kikitain mo. So doon pa lang hindi talaga nasa ang utak ko maging empleyado. Talagang naging entrepreneur mindset na talaga ako that time. Naisip ko talaga masarap palang magbenta-benta, masarap palang magkaroon ng kunting negosyo kasi nga parang pakiramdam ko mas malaki kikitain ko dito kaysa maging empleyado. And then guys, after ko mag high school, syempre wala na nga akong mga classmate na introducean ng mga product ko. So nag-stop ako na benta-benta kasi dati wala pang Facebook, wala pa akong cellphone dati guys. Binigyan lang ako ng cellphone ng classmate ko. Nagkaroon ako ng cellphone na yung cellphone pa na di keypad, yung pwede mo siyang ibato sa kaaway mong ganon yan. So, wala pa talaga dating Facebook, wala pa talaga dati. So, ang ginawa ko, syempre nangamuhan ako, kumbaga nagtrabaho ako. Anong trabaho guys? Yung mga trabaho na okay siya, yung mga trabaho na siyempre probinsya, siyempre, ayoko kasi yung tipong hingi sa magulang kasi gusto ko kasi yung bawat bagay na gusto kong idaan sa sikap ko talaga. So, ayun, until na nag-iipon ako guys, hanggang sa dumating yung time na nagkaroon ng Friendster. Dati Friendster pa lang yun eh, wala pang Facebook eh. So, di ko pa naranasan di ko pa naisipan yung pagbibenta online kasi di ko pa nga alam yun, guys. Pero yung utak ko talaga, mahilig talaga akong magnegosyo, pero hindi ko alam kung paano. So, laking bagay, guys, para sa aming mga negosyante, mga entrepreneur mindset, mga business-minded people, na malaking bagay sa amin yung ganitong mayroong social media, mayroong Facebook, kasi dito namin na-enhance, dito namin nahasa talaga yung utak namin sa pagninegosyo. Guys, popost ka lang,
Kasi nationwide na yan, nakikita na yung nakikita ng mga tao yung mga anong produkto mo. So, importante na talaga ito guys, kung nandito ka talaga sa business industry, lalo na kung ang negosyo mo is nasa online. So, kailan talagang, kailan kapalan ng mukha, Hindi mo iniisip hindi mo iniintindi dito yung hiya mo eh. Kung gusto mong kumita, guys, kailan talaga tanggalin mo yung hiya mo, kapalan mo yung mukha mo, di ba? So, kasi kung mahiyain ka, ako dati mahiyain ako guys, totoo lang. Hindi ako yung tipong makipagkausap ng ayoko talaga, parang lack of confidence ako guys ba. So, iniisip ko, nung ako'y pumasok na sa ganitong negosyo guys, iniisip ko, kung mahiya ako, wala akong mararating guys na. Sabi ko, sige, try ko nga. Even though pag video mga ganito, nahihiya ako guys, wala akong lakas na loob na mag-usap ng mga tao or ganito, kasi syempre ipapost mo to sa Facebook, maraming makapanood, tapos iba dyan tanongin pa po kung ano to, ganyan, sanay na ako guys. Minsan nagla-live ako, tinatanong sa akin, live, mga bata nagtatanong sa akin, kasi mga bata, mga tao, parang nasanay na ako na may nagtatanong sa akin, no? Tsaka nung time na pandemic, guys, siyempre naka-face mask tayo. Hindi ako comfortable na naka-face mask. Kasi pag naka-face mask ako, parang gumaganda ako. Pag naka-face mask ako, naka-hide yung ko, di ba? Parang ba yan? Parang ayoko nang naka-face mask. Kasi nga, ito natatabunan siya. Nung diniklara na pwede nang walang face mask, so masaya ako that time kasi nga hindi ko na tinatago yung identity ko. Para kasing tinatago yung identity mo pag naka-face mask kayo. So until now okay na siya. Medyo tawag doon, hindi na ako mahiyain masyado, parang lumakas ng loob ko na mula nung nagtipisi ako kasi kailangan ko gusto ko talagang kumita guys. Gusto kong kumita, so sa isip ko na wala akong mararating sa maging mahiyain. So hindi ko matulungan yung mister ko sa pagiging mahiyain, guys, na. So ayun, hanggang ngayon ito nagpo-post ako, nag-vlog ako. Kumakausap ako ng mga tao na gusto sumali, mag-join sa TPC or gusto mag-reseller sa mga product ko. Sasabi nila, bakit daw ako nagninegosyo, ang pangit-pangit ng bahay ko. Because sa inyo, pangit sa inyo, pero sa akin, napakaganda na itong bahay na to. Kumpara sa inyo, pangit sa inyo, sa akin, maganda na yan. Para sa akin, maganda na yan, guys, no? Okay. So, naman hindi naman ako yung tipong, nagbebenta na malaking tubo. Although guys, naghahanap na ako ng mga tao na gustong kumita. Ang akin lang dyan is commission lang. Mas malaki ang kikitain ng mga resellers ko dito sa mga product ko no? Iba talaga yung ako guys, maliit pa ako, wala namang naturo sa akin na gayaan, magbinta-binta ka ng ganyan, kasi yung mga magulang ko hindi naman din. Pero yung lola ko na nasanay kami, namulat kami na yung lola ko mapera, yung bagang nagbibinta-binta siya ng saging, mangga, mga prutas, and binibinta ni lola, mga papaya, ganon. So maliit pa lang kami, nakita ko na si lola na nagbibinta, nagbibilang siya ng maraming pera. So siyempre yung utak ko parang, ang daming pera ni lola, paano kaya ginagawa yun? So, nagbibinta-binta lang siya. Pag uwi niya, wala na siyang dalang mga bang tawag doon sa Bisaya, yung malaking ratan na basket, nalimutan ko, bukag sa Bisaya ang tawag. Pag alis ni lola galing sa bahay, maliit pa lang kami noon guys, siguro kaedad ko si Pauline that time, pero nasa utak ko siya na pag alis niya, madala siya 5 bukag na puno ng saging, puno ng mangga, puno ng papaya. Pagbalik niya, yung bukag niya wala ng laman, tapos magbibilang na siya ng pera, ang daming pera. Sabi ko, paano kaya ginawa ni lola yung gayon? So yung bata pa lang ako, nakita ko na sa lola ko na ganito, pero yung lola ko guys, kumbaga kuripot yung lola ko si Anhing Bisinta kasi pangalan nun guys. So yun siguro ang yung siguro yung nakita ko sa lola ko, saka sa mama ko, na mahilig din si mama magbinta-binta guys. Pupunta yun ng dagat, magbinta si mama pag binibenta niya. So yung mama ko guys, mahilig din niya magbinta-binta, until now nagbibinta-binta pa rin si mama. So nung maliit pa kami, si papa kasi driver,
ng papa ko. Sa pag-uwi ni papa, magbibilang na yan si mama sa kita ni papa. So kami naman, nandyan lahat. Ako lagi ako nakatingin kung magkano yung kita ni papa. Yung talagang ang utak ko talaga parang naano sa pera, yung baga. So, kaya ako ngayon mukha na akong pera. Mukhang pera. Pero maganda din naman ang ano guys, maganda rin naman ang resulta. Kasi kahit mukha akong pera, ginagamit ko din naman siya sa tama. So kaya yung mga anak ko, tinuturo ko din sa kanila na magbenta-benta. Tinatanong ko si Pauline kung ano yung gusto niya. Sabi daw niya maghilo guys daw siya, hilo guys. Wala sa isip niya yung pagiging empleyado. Gagaya daw siya sa akin na maghihilo guys daw siya. So bata pa lang siya guys, pero meron na siyang mindset na pagiging entrepreneur. Kasi yung pagbablog, entrepreneur din yan eh. Ikaw mismo ang ano niyan, boss niyan. Wala kang boss, ikaw mismo. So yan, pag tinatanong ko si Paul, yung bunso ko, nakikita niya kasi sa akin na nagaganto ako, nagbablog ako, nag-video ako. Yun ang sagot niya. Kasi si Pauline kasi binontes ko yan. Talagang, ano yan eh, parang nahasa na siya sa pagiging isang masipag kasi nung binuntis ko pa yan talagang nagtrabaho ako. I meet people na gustong magnegosyo din, na kinakausap ko yung mga tao habang nasa tiyan ko pa siya. So empleyado din ako ng time na yun, nagtrabaho ko sa isang company. So talagang baby pa lang siya, pinagbuntis ko pa lang si Pauline, talagang nasanay siya sa ganong klaseng mundo. Kaya ganun kapag si Pauline tinatanong mo kung anong gusto niya, sabi daw na maghilog guys na lang daw siya. Hilog guys. Yung hilog guys, sabi niya kasi pag hilog guys, parang kahit nagba-vlog, video sa mga dalawang anak ko namang lalaki. Pag tinatanong ko sila, iba naman ang sagot nila. Gusto nilang ganito, gayaan. So, ang mindset nila, employee. Pero wala namang masama doon guys, no? Kasi nasa kanila na yon. Ang pag-aasinso kasi guys, wala naman yun sa trabaho mo eh. Nasa dedikasyon mo yun kung gusto mo talagang mabago yung buhay mo, empleyado ka man, or mas maganda pa rin talaga yung empleyado ka. Habang empleyado ka ngayon, kapag-isipan mo din magkaroon ng negosyo para kung sakaling ayaw mo ng magtrabaho ng company or ayaw mo nang mag-boss o may sasalo sa yung negosyo. Tulad ko, nung ako'y nag-decide na mag-stop na ng trabaho, mag-resign na. So ito, focus na ako sa TPC ko at focus ako sa pagtitinda. Hindi sa tindahan guys hindi kasi itong tindahan na to, hindi ko masabi na kasi dito sa amin maraming mga nagtitinda, maraming kompetensya. So ang pinaka-source ko talaga is TPC talaga. So kaya tinatanong nila lagi guys, puto-puto tayo guys kasi may nagtatanong, may bumibili, nawawala na ako kung saan ako huminto. So may nagtatanong sa akin guys kung ano yung business ko. Isa lang sinasabi ko, ang pinaka-source of income ko talaga is si TPC po talaga. TPC load. Kahit ilang sabi nila sa akin, kahit anong rinig nila sa akin na barya-barya lang kinikita dito, okay lang yun. Hindi niyo ako mapapatumba. Ito sabi niyo na barya-barya lang kinikita sa amin mga TPCians. Who cares? Basta kami, kumikita, kayo gumagastos lang. Diba? Ikaw, kung gusto mo rin mag-TPC, so mag-join ka sa team ko. Oo. Iba kasi yung mga tao guys pag nakita kasi nila na, ay, dyan na siya nakatira. Ay, simple lang yung bahay nila. Ay, ang pangit ng bahay nila. Ba't ako mag-join sa kanya? Mayaman ako. Mayaman ako sa kanya. Ba't ako mag-join sa kanya? Ganyan mga mindset ng mga tao. So, tama na nga. Next vlog, pag-uusapan natin yan. Bye.